mag-invest kahit na gumastos sila ng milyon-milyon para lamang maka-achieve ng posisyon sa pamahalaan. Mantakin nyo, bago yung mga senador o yung mga politiko natin, o mga tawag dito, yung mga congressman, mayors, and governors, and also yung president, vice president, administrative. They're all willing to invest more of their time, especially yung treasure nila, even yung talent nila, for the sake of servanthood. Bakit kaya ganun kalaki, no? Nag-i-invest sila ng milyon-milyon. Pero alam niyo po ba, minsan mapapansin natin, di ba? Hindi naman siguro common sa atin itong topic na nabulgar about the flood control, di po ba? Bilyon-bilyon ang naibulsa ng mga contractor, at especially yung mga politiko. So ibig sabihin, no, isa sa mga pangunahing katangian dapat ng isang lingkod ng Diyos ay ang pagiging matapat. Isang pangunahing katangian ng isang tagapaglingkod, hindi lamang ng tagapaglingkod sa Diyos, kundi ng tagapaglingkod sa kabuuan at sa whole, ay ang katapatan. May sinabi rito sa Bible na ating topic ngayon na kung ano yung katangian ng pagiging tunay na tagapaglingkod. May I invite everyone, tayong muli ay tumayo. Patuloy nating damahin ang presensya ng Diyos habang binabasa natin ang kanyang salita sa unang Timoteo, Kabanata 3, Kabanata 3, Talatang 13. Sabay-sabay po natin with all of our heart, sabihin ng buong katapatan. Basahin po natin unang Timoteo, Kabanata 3, Talata 13. Ang mga tagapaglingkod na tapat ay tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Diyos po magpapala sa kanyang mayamang salita. May I invite tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Patuloy po natin damahin ang presensya ng Diyos sa ating piling. Siya po ay nangungusap ngayon sa atin. Panginoong Diyos, kami dumadalangin sa iyo, dinudulog namin sa iyo ang aming sarili upang tulungan mo po kami sa pagkaunawa sa salitang paglilingkod, servanthood, O Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan namin ang pagiging tagapaglingkod ng may buong katapatan at buong kaunawaan, Panginoon, sa iyong salita, na kung saan sa tuwing kami ay maglilingkod, ikaw ay mabibigyan namin ng karangalan at kapurihan. At ikaw po ang makikita sa aming pong buhay na makita nila na ang tunay na ang Diyos namin ay buhay sa aming piling. Samahan nawa kami ng Santong Espiritu sa pag-aaral namin ito, sa pakikinig namin ito, at dulutan niya kami ng kaunawaan, kaalaman, kabatiran, and even the power of Lord God, upang kami rin naman po sa aming paglilingkod ay makapag-engganyo, makapag-share, Panginoon, ng iyong kabutihan sa amin pong mga buhay. Salamat po, habang kami nakikinig, O Lord God, patuloy kang lumuklok sa trono ng iyong biyaya at ikaw po ang aming sama-samang maparangalan sa mataimtim po namin pakikinig sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Tayo lahat ay magsabi ng malakas na, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Minsan pa po sa unang Timoteo, Kabanata 3, Talata 13, ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang ng mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kanina po nabanggit natin yung mga taong they are willing to invest more time, talent, and treasure po nila for the sake na makakuha ng position. Alam niyo po, nung panahon po ni Moses, nung siya ay tinatawag ng Diyos para maglingkod sa kanyang bayang pinili, alam niyo po reaction ni Moses? Lord, wag po ako, iba na lang. Iba na lang, wag na akong suguin niyo, iba na lang. Pero, in-insist pa rin ng Diyos. O sige,
Sabi niya, kung ang dahilan mo, hindi ka maayos magsalita, bubulol-bulol ka magsalita, tawagin mo yung kuya mo. Si Aaron ang tagapagsalita mo at ikaw yung gagamitin ko. So meron pa rin solusyon ng Panginoon sa sinasabing alibay ni Moses. At dahil doon, nasukol na si Moses at sumunod. Pinakitaan pa siya ng mga kapangyarihan ng Diyos na talagang ako to. I am who I am. Ako ang Diyos na talagang tumatawag sa iyo. Pero sa kalagayan natin ngayon, no, kahit hindi tinatawag na politiko, ay nagkukusat tumakbo. Kaya nga po, dahil meron po pala silang mga hidden agenda. Dahil kung sila nag-invest ng 1 billion naman ang kanilang ibubulsa. So, makikita natin dito na ang pangunahing katangian ng isang tagapaglingkod ay ang pagiging matapat. Kapag hindi ka nagtatapat sa iyong ginagawa, aanihin mo rin yan. Mawawalan ng tiwala sa iyo ang mga tao. Lalo na lang, alam niyo po ba si Prophet Samuel na tinawag ng Diyos para maging judge o maging tagapagmuna ng bansang Israel? Gumawa siya ng katapatan, katwiran. Subalit, ang kanyang mga anak ay hindi siya tinularan. Kaya naman nung nakita ng mga taga-Israel na matanda na si Samuel at wala nang halili, ayaw nila humalili yung anak ni Samuel na 2. Dahil wicked, hindi matapat ang kanyang mga anak. Sabi, ang matapat sa tungkulin, respeto ang nakakamit. Gusto po ba natin irespeto tayo? Maging matapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. To the point na, kahit walang nakakakita sa iyo, na mga supervisor kung ikaw ay nagtatrabaho, o hindi ka nakikita ng magulang mo, at kusa mong ginagawa ang paghuhugas ng pinggan. Meron Diyos na nakakakita sa atin. In our introduction, sabi, kasiyahan na ng Diyos na makita ang kanyang nilikha na kung ito ay gumagana according to His function. Kasiyahan na ng Diyos. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, tandaan po natin, ay itinalaga sa paglilingkod. Tingnan niyo po yung mga ibon sa kalawakan. Meron silang pakpak. Ang kanilang mga pakpak ay nagagamit nila sa paglipad. It serves. Naglilingkod. Ito sa kanila. Ang kanilang pakpak para sila makalipad. At may function kung bakit inayaan ng Lord na lumilipad ang mga ibon. Hindi lamang para makadagit na kung ano-ano. At meron ding function ng mga isda. Sa karagatan, alam niyo ba, ilang bilyon na siguro ang population natin sa mundo. Kung ilang bilyon o bilyon man tayo sa population natin, mas marami ang mga isda na kinakain natin. Di ba? Ilang tondeladang isda ang ating nahuhuli araw-araw to sustain yung mga kailangan natin para may makain tayo. So, ibig sabihin, every creations of God ay nakatalaga sa paglilingkod. Nakikita man o hindi. Yung hangin, nakikita nyo, pero nararamdaman din nyo. Ang function niya, it serves us to bring oxygen in our life para mabuhay tayo. Yung mga gases, nagagamit din natin. Hindi natin nakikita yun. Pero nagagamit natin at naglilingkod din sila sa atin. So, ibig sabihin, even the angels, hindi natin sila nakikita pero naglilingkod sila sa atin. Lahat ng nilikha ng Diyos, nakikita man o hindi, ay itinalaga niya sa paglilingkod. And even God Himself, naglilingkod sa atin. Di ba? Every time we pray, Lord, pagpalain mo ko. O di ba nauutusan natin ng Diyos? O di ba nagsiserve siya sa atin? Pinagpapala niya tayo. Lord, pagalingin mo ako. Naglilingkod ang Diyos. Nauutusan natin at binibigay sa atin ng kagalingan. Lord, give me wisdom. Like the prayer of Solomon. Binigyan siya ng wisdom. Nautusan niya ang Diyos.
Sa pamamagitan ng pananalangin natin, minsan hindi natin namamalayan, nauutusan natin ng Diyos, at ang Diyos naman, naglilingkod sa atin. So, ibig sabihin, even God Himself serves as well. So, anong dahilan mo para hindi ka maglingkod? Di ba? Lahat tayo itinalaga ng Diyos sa paglilingkod. Lahat ng bahagi ng katawan natin, tinalaga sa paglilingkod. Bakit meron tayong kamay? Para mahawakan natin ang mga bagay na dapat nating mahawakan, mabuhat, at bakit tayo meron pa? Para magamit natin sa paglalakbay. Ang lahat ng ito ay paglilingkod sa ating sarili at magagamit din naman natin sa paglilingkod sa iba at sa Diyos. Pero minsan, sa Genesis chapter 6 verse 6, ikinalungkot ng Diyos ang pagkakalikha niya sa tao. Bakit? Kasi wala nang inisip ang mga tao nung during the time of Noah, kundi ang personal nilang kailangan. Masasabi natin sa isang term na ang mga tao nung panahon ni Moses, ni Noah, ay mga selfish people. Wala silang inisip kundi sarili lamang nilang kapakinabangan. Wala doon ang essence of servanthood. Kaya ikinalungkot ng Diyos, sabi niya, nang hinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sabi, wala nang iniisip ang tao kundi sarili niyang kapakinabangan. Selfish na sila. Maliban na lang kay Noah. Kaya Noah, gumawa ka ng arko. Gumawa siya ng arko dahil gugunawin ko na ang mundo sa pamamagitan ng baha. At kay Noah, pinasimula ang bagong lahi. Tayo po yun. Kaya nga po, paano kapag ang isang tao ay ayaw maglingkod? Alam niyo po, endo na siya. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang role sa mundo kapag ayaw niya na maglingkod. At kukunin na siya ng Diyos kapag gagawin. Minsan nga, gusto pa natin maglingkod eh. Like, naalala ko lang, maraming during the time of pandemic, maraming mga pastor na gusto pa maglingkod. Kabilang din yung kuya ko. Gusto pa maglingkod. Pero, ayaw na ng Lord, kinuha na sila ng Lord. Maganda yung ganun eh. Hanggang sa kahuli-huli ang damdamin, kahuli-huli ang hininga mo, nandun pa rin yung damdamin mo ng paglilingkod. Ikinatutuwa yun ng Diyos. Subalit, meron lahat tayong time frame. Kapag tayong lahat ay umabot na sa ating pong hangganan, wala na po tayo magagawa. Lahat po tayo kasi ay mayroong mga hangganan. Sa paggawa po natin, merong ibinilin si Apostol Pablo sa mga nais maglingkod. Sabi niya, in Philippians chapter 2 verse 3 to 4, sabi niya, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo, kaya sa isa't isa, ituring nyo na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Kaya, huwag daw natin gawing showbiz. Naalala niyo po ba minsan na kita sa Facebook na during the time of isang mayor sa Maynila, tinipon ng basura at pagkatapos sinakay sa bangka at itinapon uli sa dagat at pagkatapos pinabidyoan siya para kunwari siya raw ay naglilinis ng dagat. Kilala niyo yun, di po ba? Huwag daw natin gawin yung paimbabaw, pakunwari ang ginagawa natin paglilingkod dahil meron tayong Diyos na makatwiran sa lahat. Minsan, meron isang mga Kristiyano nagkausap, sabi niya, alam mo ba, na ang lolo ko ay nakapag-fasting ng 20 days. Oh, galing ano, sabi niya. Pero wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko, 45 days nakapag-fasting. Oh, sabi, ang tagal nun. Eh di, yung payat-payat na ng lolo mo. Sumabat naman yung isa. Eh, mga mahihina pa lang nila lang yung mga lolo nyo eh. Yung lolo ko, mula pa ng 2020, hanggang ngayon nagpa-fasting. Ang tindi naman nun, sabi, nasaan na ba yung lolo mo? Nasa Heavenly Garden. Sige. Patay na pala. So sabi rito, huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi kapakanan din ng iba.
Don't be selfish. Kapag naging selfish ka na talaga, hindi ikinatuwa ito ng Diyos. Dahil meron isang karakter sa Bible na hindi kinutuwaan ng Diyos dahil sa pagiging selfish niya. And that is Satan, Lucifer. Sarili niya, bilo mo, Lord, binigyan niya siya ng magagandang katangian. Worship leader pa yun. Isa siya tala sa umaga. Ang ganda ng katangian niya, pero inisip niya pa rin, sabi niya, papantayan ko ang kataas-taasan. Naku po, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ibinaba siya. Sabi niya, uod ang iyong kukumutin. Kaya tandaan po natin, every time na mayroong pagpapaimbabaw sa ating pong damdamin, hindi ito ikinalulugod ng Diyos. Because a servant is a person who work for another person. Alam niyo ba dati, ang tawag sa servant, alipin. Nung panahon, hindi pa tayo pinapanganak noon, pati mga lolo natin. Nung panahon dati, may mga tinatawag na alipin. Kasi panahon pa ng swords and arrows and bows dati, kapag gagawin nila, sasakupin nila ang isang tribo, kapag nasakop nila yung isang tribo, yung mga tao ron, aalipinin nila. Ganon. At kapag ikaw ay pag-aari ng isang tao, alipin ka, wala kang karapatan. Tanggal ang karapatan mo. You have no right. Ang buhay mo nakasalalay sa Panginoon mo. Ganon yun. Bapalat po tayo, hindi natin naranasan yun. Pero dati, ganon. At gagawin pa ng mga may pag-aaring alipin, ang gagawin pa ng mga Panginoon, ng mga alipin na yon, magpapabaga ng isang bakal at tatatakan ang isang taong kanyang alipin para palatandaan na ang taong to ay alipin. Yung iba naman, binubutasan sa tenga para palatandaan na alipin siya. Pero mapalad po tayo. Hindi natin naranasan yun. Pero tandaan po natin, naging alipin din ang ating bansa ng mga dayuhan. In 1565 po, si Miguel Lopez de Legazpi conquered the Philippines and established its capital in Manila. Spain would rule the Philippines for over 333 years. Inalipin tayo ng mga Kastila for 333 years. Ang tawag po sa atin ng mga Kastilang ito, Indio. Ang ibig sabihin ng Indio, alipin. Inalipin po tayo. Hindi natin na-experience yun, pero yung kalululuhan po natin na-experience yun kung paano sila binusabos ng mga dayuhan. Meron gustong tumulong sa atin, tinulungan tayo ng mga Amerikano. Sabi niya, okay, palalayain natin kayo sa mga Spaniard na yan. Pinalaya, pinatalsik yung mga Amerikano. Pero to the point na alipinin din pala tayo ng Amerikano for 48 years. Inalipin tayo ng Amerikano for 45 years. Eh ngayon naman, ito naman, tumulong naman, sabi ng Hapon, palalayain namin kayo, sige. Pero, nilabanan ng mga Hapon ang Amerikano at ang mga Pilipino ay napalaya sa kamay ng Amerikano for 48 years. At ito naman po, ang ginawa ng the Japanese occupation of the Philippines occurred between 1942 to 1945. 3 years tayong sinakop naman ng mga Hapon. Malulupit din po sila. Marami po silang ginawang sex slavery at kung ano-ano pang mga paghihirap. Tandaan po natin, kapag tayo ay alipin ng isang bayan, wala tayong karapatan sa lahat ng ating sa buong pagkatao natin. Inalisan na tayo dahil inalipin tayo. Pero during the time, nung panahon po ni Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, diniklara niya, wala ng mga alipin. Ang lahat ng alipin ay malaya na. So, ang nangyari, naging masaya ka. Madalas kasi pag nakita, pag ikaw ay negro, alipin ka, ganun eh. Kaya, yung time na yon, napalaya niya ang mga alipin, maraming natuwa sa kanya. Pero sa kalagayan kaya natin ngayon, meron pa kaya
Meron pa kayang mga alipin, pero kasi meron na tayong tinatawag na human rights. Hindi ka na basa-basa kahit nga kasambahay ngayon. Hindi mo pwedeng tawaging katulong. Kasambahay pwede. Kasi nga, meron na tayong mga human rights lahat at na-implement po natin ito. A person who work for another person is a slave. Sabi, ganun daw po yung, ganun daw po yung definition ng mga servant during the time. The church is the humble God servant's body. Tayo raw po ay isang mapagpakumbabang katawan ng ating Panginoon. Christ didn't call His follower a servant but a disciple. Hindi niya tayo tinawag na alipin, kundi mga estudyante. Disipulo ang ibig sabihin. In Luke chapter 9 verse 23, ito po yung katangian kung talagang nais mong maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, whoever wants to come after me, let him deny himself, carry his cross, and follow me. Paano, kung gusto mong sumunod kay Kristo, sabi niya, limutin mo yung mga bagay na ukol sa iyong sarili. Ano ba yung bagay na ukol sa iyong sarili? Yung mga bagay na pagpapa-improve mo sa sarili mo para minsan pinaggugugulan mo ng panahon para may ayos mo yung sarili mo, sa halip na ma-involve ka sa paglilingkod sa Panginoon, ay sarili mo pa rin ang iniisip mo. Kaya kailangan, sabi niya, if you want to follow Christ, deny yourself. Yung mga bagay na para sa'yo, hindi mo naiisipin na para sa'yo, kundi para sa kapwa mo, para sa paglilingkod mo sa Panginoon. At doon ikinalulugod ito ng Panginoon. Kung naalala nyo lamang po, yung binatang mayaman na lumapit sa Panginoon, nang lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, how do I inherit the kingdom of God? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sundin mo ang mga utos. Sabi niya, mula po nung bata pa ako hanggang ngayon, sinusunod ko na yung kautusan. Sabi, tinigyan siya ng Panginoon at nakita mayaman tong taong ito. Sabi, yung kayamanan mo, ipagbili mo. At yun napagbilhan, ibigay mo sa mahirap. Kung kayo utusan ng Panginoon ng gano'n, magkano yung savings account mo? Sige, ibigay mo sa mga mahirap, susunod kayo. Ganun ang inutos ng Panginoon eh. Limutin mo ang ukol sa iyong sarili at sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Kung kayo yung mayaman, ipagbibili mo ba yung kayamanan mo at ibibigay sa mahirap? Labis na ikinalungkot ng binatang mayaman na to ang sinabi ng Panginoon at siya'y nanlumo. Bakit? Buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi magpayaman. At pagkatapos, yung pinagpagala niya, pinaghirapan niya, ipamimigay niya lang. Sa totoo lang, alam niyo po, whether we like it or not, lahat ng ininvest natin, lahat ng possession natin, pagdating ng araw, iiwan din natin yan. Kaya nga may tinatawag na mana eh. Kaya nga minsan binibiro ko yung mga anak ko, sige yung mana mo. Wala kang mana sa akin. Mga ganon. Totoo lang, iiwanan natin lahat yan. Wala tayong madadalang kayamanan sa langit. Kaya sabi ng Panginoon, mas mabuting mag-invest ka ng kayamanan sa langit kaysa rito. Dahil dito may naninira. Sisirain ng kalawang yung mga bakal, sisirain ng anay yung mga kahoy, yung mga kamalig mo. May maninira. Doon sa langit, wala. At mayroon pang compounded interest. So, saan mo gusto mag-invest? Halimbawa, kayo yung binatang mayaman na yun, tanungin kayo. Ibigay mo yung savings account mo sa mga tao. Ibibigay mo? Laking question po yun. But the Lord said, if you want to come after me, let him deny himself. Carry his cross. Meron tayong mga cross na pinapasan daily. Daily. Yung mga pagsubok, struggles in life, na kung saan hindi natin pwedeng iwasan ito. Bakit yung mga pagsubok na ito ay parte at kabahagi ng buhay natin para sa ikatitibay ng pananampalataya natin sa Diyos at lalong kaigting ng ating relasyon sa ating Diyos. Sabi nga po ni King David, salamat Panginoon, hindi mo ko pinayaman ng sobrang yaman dahil baka
kalimutan. Dahil kalimutan ko nang tumawag sa iyo. Salamat din, Panginoon, sapagkat hindi mo naman ako hinayaang maging mahirap na mahirap, baka sumpain kita. Kaya sabi ni David, salamat, Panginoon, andito lang ako, ganito lang ako. Alam po ba ninyo na ang Diyos natin ay never na nagkamali sa lahat ng mga desisyon niya? Never na nagkamali. Kung ano kalagayan mo ngayon, desisyon ng Diyos yan. At the same time, you have a lot of things, a lot of opportunity to improve yourself. Sabi nga nung narinig ko kay Pastor Ross, nung nabubuhay pa siya, sabi niya, hindi mo kasalanan pinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na kapag namatay kang mahirap pa rin. Tama naman. You have a lot of opportunity para umasenso, para makawala sa gapos ng kahirapan. In our application, God hates pride, sabi po. Alam niyo po ba na ang pagpapaimbabaw, yung pride, is an abomination to the Lord? Sabi sa Proverbs chapter 16, verse 5, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Pagtungayaw sa Diyos. Wala tayong dapat ipagyabang eh. Kung meron man tayong dapat ipagyabang natin ng Diyos. Meron tayong Diyos na sa atin ay laging nakasubaybay. Na meron tayong Diyos na nagsabi, greater is He that is in you than He who is in the world. Dakila ang nasa atin. Minsan nga po, yung isang successor ni Elijah, dahil sila po ay pinaligiran ng mga kaaway, talagang mga armor, pinaligiran sila. Talagang tutugisin si Prophet Elisha. Nakita po to ng kanyang lingkod. Sabi niya, ano pong mangyayari? Tayo po'y napapalibutan na ng kaaway. Huwag kang matakot. Dahil, marami tayo kaysa sa kanila. Lord, buksan mo po ang paningin ng taong ito. Binuksan ng Diyos ang paningin ng servant ni Elisha at nakita niya yung mga chariot of fire. Kaya pala hindi makalapit ang mga kaaway sa kanila dahil nababalutan sila, napapaligiran din si Elisha ng mga armor of fire from heaven, from God. Di ba? Greater is He that is in us than he that is in the world. Christ's repeated teachings on humble servanthood. And see, Christ's teachings show us the ideal characteristics of the servant. Alam niyo po, isang napakatinding illustration po ng Panginoong Yesus dito para po tayo ay kung ano daw po ang dapat maging katangian ng tagapaglingkod, ng servant. Even Christ Himself, nagpakumbaba sa kanyang mga disipulo, yumuko at naghugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Kaya niyo po bang gawin yung hugasan niyo literally ang paa ng inyong kamanggagawa? Medyo sa ngayon, literally wala pang gumagawa ng gano'n. No? Pero it is a figurative speech. Talinhaga po ito. Ang ibig sabihin daw po nito, even yung ikaw ay isang ikaw ay isang leader, yung mga nililid mo, yung mga student mo, yung mga disciple mo, ikaw yung magiging huwaran nila sa pagpapakumbaba. Ganon ang ibig sabihin po ng sinasabi po nito. Paglilingkuran mo po sila. At kung nakikita mo na ang leader mo ay naglilingkod sa iyo, anong karapatan mong hindi maglingkod sa iba? Di ba? Nakita mo na siya magandang halimbawa eh. Nakita natin ang magandang halimbawa ang Panginoong Yesus. Iniwan niya ang kaharian niya, ang kalangitan, at namuhay sa ating piling ng buong pagpapakumbaba. Anong dahilan natin upang tayo ay hindi maglingkod sa ating kapwa? Natanong sa Panginoong Hesus, what is the greatest commandment? Sabi ng mga dalubhasa sa kautusan, yung mga Pharisees and mga scribes, what is the greatest commandment? Sabi ng Lord, ng Panginoong Hesus,
Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. Paano mo ba minamahal sarili mo? Dinadamitan mo to, inaayusan mo to, pinapakain mo, pinaglilingkuran mo. Ganon din daw ang gagawin mo sa iyong kapwa. Minsan meron kang kapwa na nakakabuwisit na, nakakainis na, dahil ang kulit-kulit. Dahil minsan meron kang kapwa na lagi kang sinisiraan. Meron kang kapwa na walang katiwa-tiwala sa iyo. Pero it doesn't mean for you na iwasan mo na siya. Pakitaan mo pa rin ng kabutihan dahil nandoon ang Diyos. He is a rewarder. Our God is a rewarder sa lahat ng mga mabubuting gawa na ginagawa natin. Sabi ng Panginoong Hesus, if I then, your Lord and Master, you also ought to wash one another's feet. I have given you an example that you should do as I have done to you. He must be a servant. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, you must be a servant? Ganun po talaga eh. Yun ang role natin eh. Lahat ng nilikha ng Diyos, whether it's seen or unseen, kinreate ng Diyos to serve. Para maglingkod. Being a servant of God is a choice. Halimbawa, alam natin tayo ay naglilingkod. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kung nasa choice mo kung gusto mong maglingkod sa Panginoon o hindi. Choice mo yan. Pero, tandaan mo, yung choice mo, it will lead you to create you or to destroy you. Kaya, nasa pagpipili natin. Kaya kung gusto mong ma-create ka, mapabuti ka, choose to serve God. Amen? Walang dahilan para hindi ka maglingkod sa Panginoon dahil tinawag tayong lahat ng Diyos para maglingkod. Hindi aksidente tayong lahat nandito. 13 Martires, Barangay Lapidario. Hindi aksidente ito. Itinalaga ito ng Diyos sa atin. For a purpose. And what is God's purpose to us? Para tayo pong lahat ay lumago sa karunungan, kaalaman, karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Who are those servants? Those who committed to be a servant of God must be, sabi natin kanina, willing to deny themselves. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. And number 2, willing to carry their cross. Yung mga pagsubok, trials, and struggles in life, kabahagi po ng pagkatao natin na paglilingkod natin sa Panginoon yan. Hindi natin po dapat takasan ito. Hinaharap po dapat natin ito ng buong pagtitiwala sa Diyos. And number 3, those who are willing to serve God must be willing to follow Christ wherever He goes and wherever He lead us. Halimbawa, tinawag ka ng Lord na mangaral sa Ninive. Huwag kang pupunta ng Tarsis. Baka lunukin ka rin ng dambuhalang isda. Katulad ni Jonas. Kaya pag tinawag ka ng Diyos at hindi mo to pinakinggan, meron sanction follows. How many times in my life, deny ako ng deny, ayaw ko po. Pumasok sa akin yung sakit ng tuhod na talagang hindi ko na po talaga halos may tayo ang sarili ko. To the point na naisip ko na lang, Panginoon, sige po, kung ano po ang tawag mo po sa akin, susunod po ako. And after that kind of affirmation ko sa Lord, dumating yung pandemic. Nung nagkaroon ng pandemic, napahinga ako sa bahay for how many months at pagkatapos nun, bumuti na ang aking tuhod. So, sabi ko, Lord, talaga po palang ikaw ang merong
kapahintulutan na mangyari ito sa akin. After doon, hanggang ngayon, purihin ng Panginoon. Nandito pa rin po yung tuhod ko. Nakakapag-jogging pa rin po. Purihin Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa atin po mga kapatid, kapag tinawag tayo ng Panginoon, you have no right. You have no right to refuse. Diyos na tumatawag sa iyo eh. Tapos tatanggi ka pa, Diyos na yun. Di ba? Kaya tandaan po natin, kapag tayo ay tinawag ng Diyos at hindi tayo tumugon, meron dambuhalang isda na lulunok sa atin. Yung dambuhalang isda ko, yun yung tuhod ko eh. May dambuhalang isda na lulunok sa. Kaya sabi ko, maging willing to follow Christ wherever He lead us. Those who rejecting to be a servant of God is a selfish person. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. So, kailangan po sa ating mga buhay, kailangan tayo ay laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag nating isipin yung sarili lang natin. Huwag natin isipin yung kaligtasan lang natin na katulad ng isang taong nag-ipon ng maraming, katulad ng isang taong umani ng maraming ani. Sabi niya, wala nang mapaglagyan ng aking mga ani, kaya ipagigiba ko tong aking bodega at magpapatayo ako ng mas malaking bodega at doon ko ilalagay ang aking mga ani. At doon sasabihin ko, ang gagawin ko na lamang ay kumain, matulog, magpahinga, magsaya. And the Lord speaks to him, hangal, ngayon din kukunin ang buhay mo. Paano na yung mga inipon niya? Sino ang makikinabang? Hindi niya naman madadala sa langit yun. Kaya dito sa ating mga kapatid, tandaan po natin, don't be selfish. Huwag lang sarili mo isipin mo. Isipin mo rin yung mga iba. Oh. Ang dami pong mga tao na hindi pa nakakabalita ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Marami pang mga tao, ang mga wala pang kaugnayan kay Hesus. Lalo na pag nakikita ko sa social media, ang dami pa pong mga tao na hindi pa nakakakilala sa tunay na tagapagligtas sa ating Panginoong Hesus. Kaya yun ang role natin, to remind them that there is a Savior who can save their life and to save the life of their household. Sabi, if you believe in Christ, you and your household shall be saved. How to overcome selfishness? Sabi po rito, paano natin ma-overcome selfishness natin? Sabi natin, binasa natin kanina, Englishin na lang natin, sabi, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag nating isipin yung sarili lang nating kapakinabangan. Rather, in humility, value others above yourself. Paano mo iba-value yung iba na mas mabuti sila kaysa sa iyo? Or pwede mo siya paramdam, sige, mabuti ka kaysa sa akin. Pero in my mind, mas mabuti ako sa iyo. No, hindi ganon. Yung spirit of humbleness nasa iyo. Not looking to your own interest, katulad ng sinabi po natin kanina, yung kaya ako tumatakbo para makakulimbat. Kundi dapat tumatakbo ako para maglingkod sa bayan. Sabi nga po ni Miriam Defensor, sabi niya, kung lahat pala tayo dito sa Hanes, o lahat ng mga naglilingkod sa ating bansa ay mga Hanes, bakit pa tayo binansagang one of the most corrupt country? Sabi niya, di ba? Nasa sa atin na rin part kung paano natin mapapabuti ang ating bayan, ang ating sarili, at ang ating kapwa. Kaya do your part para po dito. Paano? Ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin works in a very special way na hindi natin nakikita. Ang gusto lang ng Diyos, idulog natin. Dulog ka lang ng dulog. Pray mo lang ng pray. Kaya nga po, in Luke chapter 9, verse 23, sabi nga sa kanina, sinabi natin, whoever wants to follow Christ, sabi, ang sino mang gustong sumunod kay Jesus, ay huwag inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Alang-alang sa pagsunod niya kay Jesus araw-araw. In my conclusion po, leadership is meaningless
Without the right spirit of humility, love, and servanthood, leader must be humble, loving, and servant-minded in spirit. Baliwala raw kahit na leader ka pa ng bansa o kahit ano pang pinaglilidiran mo, kung wala kang espiritu ng mapagpakumbaba, yung pag-ibig at ang espiritu ng paglilingkod, baliwala lahat yan, kahit na leader ka pa. In Matthew chapter 9, verse 37, then he said to his disciple, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ang dami raw po nating aanihin. Ano po ba sinasabi? It is a figurative speech po rin. Ang dami pa pong hindi nakakarinig ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon Jesus. And that is our role to them, to share the good news of salvation of Christ to them. Kung nung ikaw ay na-encounter mo si Christ at tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, naranasan mo, joy follows in your heart. Amen? Naranasan niyo yung kagalakan, di ba? Ito bang kagalakan na naranasan niyo ito? Sa sarili ninyo lang? O ibabahagi niyo rin sa iba para sila rin naman ay magalak? Di po ba? Yun ang role po natin ng pagiging servant. Ipinabahagi kung ano ang meron siyang katangian na mabuti na makatutulong sa kanyang kapwa. You cannot become a servant if you cannot overcome your own selfishness. Sa kaya nga sabi, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Kaya, a servant is not a selfish person, kundi namamahagi ito kung ano ang meron siya. Gusto ko lang po tanungin sa inyo ngayon, mga kapatid. How is your servanthood today? Paano ang paglilingkod nyo ngayon sa Diyos? Paano kayo naglilingkod sa Panginoon? Are you willing to give 3 T's of your life? 3 T sa buhay ninyo. And what is that? Are you willing to give your time, talent, and most of all, your treasure to your neighbor just to serve them? Kasi talagang ganun eh. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay nagbibigay, nag-uukol ng panahon, ng oras, ng kanyang talento, at ng kanyang yung yaman niya. Yun yung mark of a servant. Are you willing to share these 3 T's in your life sa iba? Minsan, yung panahon natin hindi natin maibigay pa di ba? Kaya ito po yung struggle natin ngayon. How we manage our time, how we manage our talent, how we manage our treasure properly to give God glory, to glorify God. Ito na lang po yung siya, God gave His kingdom to us. Yung kaharian niya, binigay niya sa atin. And most of all, God gave His precious Son to us. What more could He give? Ano pa ba yung bibigay ng Diyos sa atin? For you to serve God properly. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory to God. Glory to you, Lord God. Sa mga sandaling ito, alam niyo po, isipin po natin na ang Diyos ay lagi nasa ating piling. Lagi niyang minamasdan ang lahat ng ating galaw, lahat ng mga sinasabi natin, naririnig ng Diyos. Ang laman ng puso natin ngayon, and even yung laman ng isipan natin ngayon, alam ng Diyos yan. Kaya right this very moment, may I invite everyone na tayong lahat ay yumuko. Tanungin natin ang ating sarili, Lord, paano kita mabibigyan ng kaluwalhatian? Paano kita mapaglilingkuran, Panginoon, ng buong katapatan? Paano kita mabibigyan ng kasiyahan sa mga nalalabipang sandali ng aking buhay? Paano ko maibibigay yung yaman
yung talento, yung oras na ibinigay mo sa akin para ikaw ay aking luwalhatiin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga sandaling ito. Nakikita mo po ang puso ng bawat isa po rito sa amin. Tulungan mo po kami sa bawat struggles of our life, Lord God, manatili po kaming nakakapit sa iyong kamay, Panginoon. Hindi bumibitaw, kundi lalong humihigpit ang kapit namin sa iyo, Lord. Dahil alam namin buhay ka, Panginoon. Nakikita mo po kami. Ano bang sakit na nararamdaman namin, Panginoon, ay nararamdaman mo rin, O Diyos. Ano bang hirap na tinatamasa namin, ay inyo pong nakikita. Right this very moment, Panginoon, search our heart. Hipuhin mo po ito, Panginoon. Kung kinakailangan mayroon kang durugin sa aming puso yung mga katigasan na bahagi ng aming buhay, Lord, palambutin mo po ito. How many times mo kaming tinatawag para ikaw ay paglingkuran? Lord, tulungan mo po kami that we say always yes to you, Lord God. Sapagkat alam po namin, higit na dakila ang plano mo kaysa sa amin. Kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga sandali pa ng aming mga buhay. Lord, make us a servant. Create us a clean heart, O Lord God, and renew a right spirit within us. Restore unto us the joy of our salvation, O Lord God. At Lord, maraming pong salamat sa iyo. Pinili mo po kami, Panginoon. Tinawag mo po kami, Lord, to glorify you. And it is our privilege, Lord. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, na po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Ngayon manatili po tayo mga tayo.